Authorities are still looking for him as he went missing after a Chinese commercial vessel hit his boat in the West Philippine Sea. Here's a report. Senate Majority Leader Francis Tolentino recently shared a report from the Philippine Coast Guard or PCG. Filipino fisherman Jose Mondeniendo went missing after the Chinese commercial vessel named Yangfu rammed against his boat. This happened in the waters of Zambales on July 7, 12:30 in the afternoon. Jose's companion in the boat, identified as Robert Mondeniendo, survived the incident. Authorities are now preparing charges against the responsible vessel. Kung ano man yung naging kaso nung unang sinampan natin doon sa barko na nakaregister sa Marshall Islands. Natatandaan niyo yun na nag-hearing tayo? Yung minamatay din na mangingisda na binurol sa Subic, na naglamay pa ata ako. Tandaan niyo, nasampahan na yon pero hindi nag-cooperate yung Marshall Islands. Hindi nag-cooperate. So yung ang trumabaho sa atin, DOJ. The search operation for Jose also continues. Meanwhile, China has accused the Philippines of destroying the coral reefs in the Ayungin Shoal. According to a report from the state media Global Times, Chinese authorities are pinning the blame on BRP Sierra Madre, which serves as a military post in the West Philippine Sea. The Philippine Navy refuted this and blamed China's presence in the West Philippine Sea as the cause behind the destruction of coral reefs. We have to go back to history and check how they reclaimed their current bases in Mischief Reef, Johnson Reef, and the other reclaimed areas. They destroy the environment. I don't want to dignify their statement. In the first place, history will tell us that they have destroyed the environment in the West Philippine Sea. The National Security Council shared the same sentiment. They also said they have strong evidence that would support their claims against China. Sa fisherman na nawawala, apparently, dalawa sila, mag-brother sila. Yung isa, nakaligtas siya, parang it took him 3 days na kumapit lang siya dun sa kanya makakapitan bago siya na-rescue nung mga nakakita sa kanya. And yung isa, yung ngayong nawawala, which is ongoing daw yung search. Kasi search and rescue operation. Sabi ng mga ibang expert, kasi if ganito na ginagawa ng China, they are blocking evacuation or medical efforts na rin, it could prove the difference between life and death. Because as you know naman, pag may... Pero iba tong sinasabi ko kanina, yes, sa nawawalang fisherman na. I'm saying in general, nag-increase na ang paghaharang nila ng efforts natin to do all of these things like medical evacuation, yung nasunog ba the other time, di ba? So, parang why are they doing this na someday bound to happen na yung hours or days na sinasabi mong na stuck ka at sea na may nangyari sa'yo, that could spell recovery or death. Okay. So, but going back to sinasabi ko about the fisherman na nawawala, yun yung inaantay natin na ano pa kasi sabi nga nila, I think sa isang interview sinabi ni Senator Francis Tolentino, this is he can call this a hit and run. Yes. Diba? Dun sa itong ang gumawa naman nito, ang sinasabi nila, confirm naman yung Chinese commercial vessel. Diba? Which is also, it happened rin a few months ago, pero last year. Hindi Chinese the other time ata eh. Pero kasi, di ba, yung ganong insidente, that's why I'm pointing this out, dapat siguro mas mabigyan pa ng suporta yung mga mangingisda natin pag sila'y nangingisda doon. Kasi, normally talaga, di ba sabi nila, allision nito, hindi naman to collision. Baka ang sasabihin na naman nung kabilang parte ay hindi sila nakita dahil maliit. Although sabi nga nung iba, meron naman daw mga ilaw tong mga maliliit na bangka na ito. Tsaka may tracking system. Pero I think the one that happened a few months ago, yung sinasabi mong nauna, naka-off ata yung system ng big boat. So hindi nakita ng smaller boat na may parating na malaki. And it happened at dead of the night daw, very dark. So hindi nakita yung bangka, kaya natamaan daw siguro. Tapos, ang daming issue ngayon dyan sa West Philippine Sea, diba? Tapos, of course, yung sinasabi ng China, yung tinanong din natin kanina kay Colonel Padilla, na sabi niya, she doesn't want to glorify it. Yung sinasabi ng China, allegation nila na ang yung BRP Sierra Madre nakaka-contribute ng environmental damage doon dahil nakita natin dilapidated, ano ba yung kalawangin, di ba yung ating BRP Sierra Madre doon. Pero yan ang inaantay na lang, I think, ng China. Yung hindi na natin magamit yung BRP Sierra Madre. Pero sabi nga ng Navy, BRP Sierra Madre is there to stay.
Okay, bakit hindi lang tanongin sino nag-lay ng mga pipes na madami? Ay, yung water system daw sa Water system. ilalim. Yun ang Kasi laki nakakilala. ng Quezon City. Oo. Oo nga, yun ang kasi nasabi nila.